Mga kaigsuunan, gipakita sa liturhiya sa pulong nga ang dakong gugma sa Dios kanunay nag-uban kanato taliwala sa mga unos ni ining kinabuhia. Unya kining maong gugma nga puno sa pag-atiman, gamhanan, makabag-o kanato. Busa angay ta mangutana ni atong panagtigom karon, unsa may angay natong hinumduman sa mga higayon kanus amo asdang kanato ang mga gumunhap sa kinabuhi, ang mga problema, ang mga kalisdanan. Unsa may angay natong hunahuna-on dayon. Sa akong pamalando mo kay igsuunan na kauna-huna kog tutulo. Una, atong hinumduman nga ang nahiaguman sa mga tinun-an dili to nila tinuyuan. Kinsa man tong kagustuhan nga manabok sila sa pikas daplin. Ila ba tong tumutumo? Sila ba'y gabuot-buot ato? Dili. Nahiagom sila sa maong sitwasyon, tungod kay igo lang silang misunod sa instruction sa Ginoo. Let's cross to the other side. Sunod po din taon sila, kay magtutudlo lagi. Maotong they found themselves in such a perilous situation. Simply because they obeyed their master. Mga kaigsuunan, sa mga takna gani nga naatay kalisdanan, nga dili bunga sa atong kabuang o sa atong pagka-masupilon, naay mga kalisdanan, naay mga pagsulay nga atong mahiaguman tungod sa atong paningkamot sa pagtinarong, tungod sa atong paningkamot nga masuod sa Ginoo ug makatuman siyang kabubuton. Ato ging hinumduman, anaa ang Ginoo nag-uban kanato. Kay ang katuyuan sa maong pagsulay, ang katuyuan sa maong kalisdanan, dili mao ang pagguba kanato, kundi aron ang paglig-on, paghinlo, paghingpit kanato. The hand of God is behind such difficulties. Makaingon ta. Pero ayaw jud pasanginli palihog ang Ginoo kung ang atong giantos resulta sa atong wrong decisions. Ang Ginoo nagbuot ani. So ang Ginoo makareact pa hagbayar at ang gidukol. Unsay ako kay gabuot ana ay kog pasanginli. Sa atong panaw sa pagtuo, expect difficulties to come. Naagyoy mga unos. Mao nay una natong hinumduman. Ikaduha mga kaigsuonan, nahinanok ang Ginoo. Ngano na kaingkong nahinanok yun ang term nga gigamit nato, nahinanok. Kay matud pa sa Ebanghelyo, natulog ang Ginoo nga wala gahagok. Nag-unlan. Sa ato pa, comfortably sleeping. Nahinanok yun siya. Mao na image siya sa Ginoo, nahinanok siya, samtang ang iyang mga tinun-an nagpanik na. Nalisang tungod sa nagpungasi nga balod o tungod sa kusog kayo nga huros sa hangin. Makaigsuunan, di ba na ipanahon sa itong kinabuhi nga makasinati taniining gitawag sa mga spiritual writers o divine abandonment or spiritual aridity? Kana ganing murag ang atong pag-ampo ay naminaw? Kana ganing murag way Ginoo nga nagatiman kanato sama sa nasinati ni Mother Teresa in the last few years sa iyang kinabuhi? Nakasaway na mo ana wa gyud. Kaya kung wala mga nindutan ninyo, santos gyud tingay ayo mo. Kitang tanan, nakasuway anam, wa may naminaw sa kong giampo. Mura nagpakabuta bungol ang Ginoo sa kong kahimtang. Naay nana, nga maabot sa itong kinabuhi. Nya, once that happens, ayaw ka guol. Ayaw ka balaka. Kay gibuhat na sa Ginoo nato, aron pag-win ka nato. Aron paglutas ka nato, aron malig-on ta, maandam ta sa misyon nga iyang giandam ka nato. Ayaw kaguol kung makasinati ta niana, kay pamaagi na sa Ginoo, aron tudluan ta niya to surrender to His will. Kay hangtod nga kita mo'y in control in our lives, kita mo'y nagda sa timon, di gyud makasulod ang Ginoo sa atong kinabuhi. Muna gradually tudluan ta niya to surrender completely ourselves to His loving providence. Makiigsunan hinumdum kog sugilanon mahitungod sa usa ka barko nga international, naa sa international waters.
Pero tungod sa kakusog sa unos mga kaigsuonan, murag nada sila dito dapit sa lugar nga daghang mga bato. Munang ginkurbaan na ang tanan. Kuyaw masangad o malunod sila. Nya kusog pa kaayong hangin, dagko pa kaayong balod, sama kadako sa barko. Nagpanik na ang tanan. Ang chief engineer makiigsuonan misaka dito sa taas. Paghuman, after quite some time, minaog og yang giingnan ay mga tao dito sa engine room. Ayaw mo kabalaka, okay ra lagi ta. And sigurado ka sir nga murag usa na maning ang pagkahimta di lagi sure jud ko. Okay ra kita. Ngano nakaingon mag-ana didto ko sa taas. Akong gitanaw ang kapitan nga nagmaniobra dito, gipaningot in town ng luspad. O naram din na silang luspad, nga ngano ingon makang okay ra ta. No, patiwas ako ninyo. Pagkabantay niya nga misod ko dito, nitanaw siya nako and he smiled at me. And because he smiled at me, I am sure we will be okay. Makigsunan, niining mga sitwasyon nga ingon niini mura tagipasagdan sa Ginoo, ayaw jud kalimot sa pagtutok sa panagway sa atong Dios, sa panagway ni Kristo in the Blessed Sacrament, sa panagway ni Kristo diha sa mga suod nato nga nabalaka pod alang nato, sa panagway ni Kristo sa mga tao nga nagsuporta nato, sa mga manindot nga butang nining kalibutan na. Look at Jesus, the face of Jesus in these situations. And then you will see Him smile at us, telling us, it's okay. We will survive this. Ikatulo, mga kaigsuonan, tungod kay nabalaka ang mga tinunan nga malunod na sila, kay nasabwan na gyud sa tubig ang ilang sakayan. Naa sila gibuhat og nahitabo nila nga murag di gyud lisod sabton. Una, unsa gibuhat nila sa Ginoo? Ilang pukaw. Ilang gipukaw. Unya, okay ra man no, nahukaw in taon ng Ginoo, pero naa sila gisulti. Sa gisulti nila sa Ginoo pagpukaw. Di ba? Magbiro. Huwag magbiro sa taong bagong gising. Unsa ilang gisulti sa Ginoo? Gipukaw nila niya na gisulti. Lord, don't you care that we are about to perish? Lami sa in English. Pero kung binisayon, Lord, wa ka mabalaka? Nga hapit ta malunod? Don't you care? They were accusing the Lord of being insensitive, of not doing anything at all. Hinumdum mo sa kaduhang pagbasa, among gihukman ng Ginoo sa tawhanon nga standards. Makaigsuunan, sa atong kinabuhi o sabi ingon ni ana, magpanik na ganita, when things get out of hand, kasagaran yun ang ato i-blame dayon because we have no one else to blame, nga di makatubag, mao dayon ang Ginoo. Maam gyud dayon na. We blame Him. Salig lang ta, kaya di man siya reklamo. Pero angay na itong unahunaon, nga when things go wrong, we are invited to surrender to the one who is always in control. Because we are not in control, so we surrender to Him. Kanaging maabot sa puntos tong kinabuhi, makigsuunan nga makaingon ta, whether I live or die, I don't care, for as long as I belong to the Lord. Palihog basahan ninyo, Romans chapter 14, verse 8. Whether I live or die, I don't care. What matters the most is, I belong to the Lord. Kana nga matang sa pagsalig ang gitudlo kanato sa Ginoo ni atong panagtigom karon. Na kay sakit nga cancer, walay kaayuhan. Unsay mahitabo nimo kung magsige ra jud kag reklamo, magsige ra jud kag blame, say mahitabo nimo bitter. You will die a bitter person. Hasta mga nag-alagad nimo dinaganahan nimo kay mura kag iro nga maghot tay maak. Pero tanawan ni mga people with terminal cancer or terminal illness nga sa hinahinay nadawat nila nya nagpatabang sa giya sa Ginoo. These are the people nga makaingon ta, they die saints. Whether I live or die, I belong to the Lord. Na kay problema, gihanukan kasta ng kontra nimo. Unsay makuha nimo kung magsige ra kag yaw-yaw, sige reklamo, nothing. You will be anxious. Atakihon pa ka magkaliso dinha. You will make wrong decisions. Kaysa we surrender to the captain of our souls and the master of our ship and say to ourselves,
Whether I live or die, I belong to the Lord. Kana nga matang sa pagsalig. Once we reach that matang sa pagsalig, mga kaigsuonan, we will be at peace. Just like Jesus, sleeping amidst the storm. Dili ni sayon ha, sayon sultihon. Pero kung kita'y makasinati ani, dili nilalim. But the moment we reach that level of trust in the Lord, oh, I tell you, the peace that the world cannot give will be yours. Few moments from now, the same Lord who controlled the storm will enter our hearts in Holy Communion. Unahang yuo nato siya Ginoo, pahinumdumi kami kanunay nga you were not joking when you told us, I will be with you until the end of time. Lord, you said those words seriously. May we consider them too very, very seriously, especially in times when things get rough and things get out of control and we are at a loss. Amen.